Chairman, if you can hear us, at noon yesterday, June 30, nagsimula na po yung termino ng ating mga hinalal na opisyal noong Mayo at naiproklama na kapag na-proclaim na, nawawala na sa jurisdiction ng COMELEC, liban na lang kung may pending na kaso. So sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte has been proclaimed in absentia, although parang he hasn't taken his oath of office, no? And we're not seeing that he's going to be released anytime soon from the detention facility. Hindi ko alam yung kakayahan niya to govern while in detention. So itong the matter is out of your hands. It's up to the DILG po na to decide kung ano po ang mangyayari, Chairman. Yes, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Una, gusto lang natin iwanagin, pwede po ang proclamation in absentia. Hindi po required, wala po sa batas na nagsasabi na ang isang tao hindi pwede maproklama dahil lamang sa wala siya o hindi siya present doon sa lugar kung saan siya nanalo o tumatakbo. Number one. Number two, kahit naman po hindi siya nakaboto o hindi po niya naiboto ang sarili niya, pwede pa rin po siya na mahalal. So after po ng proclamation, nawawala po ang jurisdiction, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa Commission on Elections at ito po ay napupunta na sa DILG. Sa DILG naman po, para makapag-assume, mukhang kinakailangan nila yung tinatawag na Certificate of Proclamation. Number two, yung pong certification na galing sa amin na ang taong yan, ang kandidatong yan, ay nakapag-submit ng SOSE. At number three, yung pong oath of office. And therefore, pagka po wala yung isa sa mga yan, ay hindi po nila pinapayagan na makapag-assume yung isang kandidato. Ngayon, kung hindi po nakapag-assume yung isang kandidato dahil ito po ay local government and therefore meron pong rule on succession. Pagka po hindi pa nag-qualify yung mismong nanalong mayor, pwede po yung vice mayor ay ng acting capacity ang manunungkulan muna bilang nakaupong punong lungsod ng naturang lungsod po. Oo. Ayun, sabi mo nga. So in this case, yung anak niya si buti Duterte. na lang kamag-anak niya. I'm very interested dito po sa kaso po ni Abante versus Uy kasi talagang yun nga, yung parang the line of succession doesn't apply here, no? Kasi nga congressman ang posisyon. So paki-clarify po Chairman George kung bakit po hindi talaga base po sa COMELEC naglabas na po kayo ng desisyon na hindi talaga po makakaupo po si Uy bilang kongresista po ng 6th District ng Manila at si Abante po, Congressman Abante po ang uupo. Ma'am Pat, kung marapati niyo po, hatiin ko lang yung dalawang issues po. Okay. Yung una ay bakit po ang desisyon ng COMELEC and Bank na sabihin na hindi dapat makaupo ang respondent Chua Uy. Sabi po ng COMELEC and Bank, ako po hindi sapagkat tayo may participation dati bilang professional relationship sa isa sa mga parties. So sabi po ng COMELEC majority, hindi daw po pwede makaupo si Chua Uy sapagkat hindi siya natural born Filipino citizen. At dahil po dyan, ang requirement po sa ating saligang batas para maging kongresista, dapat ikaw ay isang natural born Filipino citizen. And therefore, ang tanong kung sino po ang pauupuin. Medyo may komplikado lang po ng konti sa sitwasyon ng komisyon dito sa bagay at sa kaso na ito. Kalalabas lang po ng desisyon ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Mangungadatu versus COMELEC na kung saan inabando na po kasi ng Korte Suprema yung pong doktrina sa second placer. Ang ating po kasing doktrina na yon sinasabi kapag sa isang cancellation ng candidacy, lumabas ang desisyon pagkatapos ng eleksyon, pero kahit nanunungkulan na, ang makakaupo ay ang second placer. As if hindi daw po naging kandidato yung first placer. Ngayon po, base sa bagong doktrina ng Korte Suprema na inabandon yung unang doktrina, ay kahit ito'y cancellation ng candidacy, kahit ito'y disqualification, wala nang distinction. Basta lumabas ang desisyon ng COMELEC o ng sino mang korte na mas mataas na korte na tinatanggal yung nanalo, yung nakaupo, ang makakaupo po succession. Yung kung sino ang vice mayor, kung sino ang vice governor, yan po ang mangyayari succession. Whether cancellation, kahit na ang issue ay citizenship, ang issue ay age, residency, registration bilang botante, vice mayor o yung succession. Subalit, meron po lang kaming konting problema sapagkat paano po kung lumabas ang desisyon namin after the election, after the proclamation, pero bago nag-assume sa June 30 kahapon ng alas 12:01 yung mismong nanalong kandidato. And therefore, tinatanggal siya halimbawa, position ay congressman, sino po ang pauupuin?